Eto na naman, yung mga anti-Marcos o tinaguri ang Maka-Duterte at pro-China, politiko man o hindi, nakakabingi ang kanilang katahimikan until now sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Halos weekly may mga harassment na nangyayari, patuloy na harassment. Hindi lang po Coast Guard ng China laban sa ating mga vessel sa West Philippine Sea kasama mga isda. Noong isang araw po ay mga barkong pandigmana ng China ang nangahara sa atin. Kung yung mapapansin yung nag-viral na video na pinalabas ng Philippine Coast Guard, talagang sinabayan, dinikita, napakadelikado ng ginawa ng barko ng China, warship ng China, doon sa ating barko. Yan ay malinaw na pangharas, patuloy na pambubuli. Patuloy tayong minamaliit ng China. Pero nanatiling military at gobyerno at Coast Guard lang ho ang nagtatanggol at tumatalakay nito at umaapilang itigil ng China ang kailang ginagawa. Yung mga anti-Marcos camp, wala kang marinig ng pagkundina, pagbatikos. Parang tuwang-tuwa pa sila. Parang bulag at bingi sila sa naglulumiyad ng mga ebidensya. Yung mga ilang senador na maingay dyan, lalo na yung hindi naniniwalang merong West Philippine Sea. At yung nagsabi pang i-give up ang Kalayaan Island Group, wala ring nakikita sa ganyang nangyayari. Talagang mapapeling ka na lang. Nung isang araw, yung mga gunita ay si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ay nagpunta ng Pag-asa dyan sa Kalayaan Island Group na gustong i-give up ng isang senador na kahit na anong pagdi-deny, hindi mai-deny. Hanggang sa bandang huli, hinihiling niya nga i-delete sa commission and appointment yung kanya sinabi, hindi rin ho nangyari. Ibig sabihin talagang sinabi niya, gusto niya mabawi pero hindi. Alam mo, kayong mga pro-Duterte o anti-Marcos na antingin ng marami, kayo ay pro-China. Hindi na ho yan mababago kung mananahimik kayo dito sa isyong ito. Bakit hindi nyo makundina ang ginagawa ng China ay garapalan na ang ginagawa ang pambubuli sa atin? Pagkatapos pag sinabing pro-China kayo, galit kayo. Iba yung inyong sinasabi kaysa ginagawa. Ang tatapang ninyo magsalita laban sa gobyerno. Pero walang kahit gabuhok na tapang kapag laban sa China. Bakit? Anong dahilan? O kayong mga nanonood, nakikinig kayo ng bahala kung anong dahilan. Mga vlogger, abogado, politiko, na-identify na Maka-Duterte o anti-Marcos. Walang kumukundina sa kanila. Palihis ang kanilang mga sinasabi. Pero bandang huli, ang tumbok nila, pro-China pa rin. Pagkukunwaring makatao, makabayan, pero ang galaw at buod ng kanilang mga statement, pabor pa rin sa China. Kinukot pa nga nila ang sinasabi ng China na ang Pilipinas daw ang gustong makipag-away. At kinakantsawan pa nga ang Philippine government na wala daw laban sa China. Anong klaseng advice yun? Dapat yung ugaling Pilipino, kahit maliit, ay may karapatang lumaban. Hindi ibig sabihin maliit ka, manahimik ka na lang. Wala kang kakayanan, manahimik ka na lang. Hindi ganon. Pag may prinsipyo, kahit maliit ka, kahit ano pang kalagayan mo, kaya mong harapin at lumaban. Hindi naman ibig sabihin talunin mo yung malaki. Yun lang manindigan. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Yun na yun. Yun ang kailangan natin. Ayun pong mga dating pro-China. Ayaw nilang gawin yun. Actually, kumakampi pa nga sila. Yun ang mga tinuturing nating makapili. Mga taksil sa bayan. Galit pag pinambintangan ng ganon. Pero malinaw naman. Magbasa kayo sa mga social media at makinig sa mga account nila sa kanilang mga topic. Wala kang maririnig na kahit ano against China. Pero sa gobyerno, sa military, at sa Coast Guard, binabatikos nila punto by punto. Lahat ng ginagawa ng Coast Guard, minamali nila. Lahat ng ginagawa, paging sa Senado at sa mga media fora, sa mga interview,
minamali nila ang gobyerno. Meron pa nga nagsabi diyan, wala naman sa mapa ang West Philippine Sea. Grabe. Gawa-gawa lang yung West Philippine Sea. Gawa-gawa lang yung Kalayaan Island Group. So, isipin mo yan. Talagang mapapahinga ka ng malalim sa mga statement na mga ganyan. At hindi lang ho isa, dalawang politiko, marami silang ganun. Nagkopyahan na sila. Dahil ang kanilang sinusundan ay kung anong ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi binatikos ang China sa loob ng 6 na taon. Sa halip, kinaibigan pa. Paano ba natin i-describe yan? Nagpatuta pa. Nagpagamit pa. Kaya nga tayo inabuso. Anong nangyari? Dumami ang illegal pogo na galing sa Chinese community. Dumami ang illegal drugs sa bansa na galing sa China. At marami pang masamang epekto dahil kinaibigan ng China. Ngayon, sa kasalukuyang administrasyon, wala ng pogo. Nababawasan na din ng sindikato ng drugs na galing sa China dahil seryoso ang PDEA at pulis. Sa tamang pamaraan, walang casualties, walang paglabag sa karapatang pantao, pero nakakakumpiska sila. Noong mga panakaraang administrasyon, maraming drugs, volume ang dumarating, pero ang dami nilang biktima o casualties na mga inosenteng sibilyan o mga maliliit na sibilyan. Ang malalaki, walang natumba. Maliliit lang. Iyon ang naging resulta kung bakit nakakulong si Duterte. Pumabor sa China, pati business pumabor sa China, illegal at legal. Ayun, nakakulong. Ngayon, ang kasalukuyang gobyerno, mahina lang ang boses. Simple lang ang leadership. Pero kahit pa paano, mayroong ginagawa laban sa illegal na sugal at illegal drugs. At madiing naninindigan sa isyu ng West Philippine Sea. Iyon ang malaking pagkakaiba na kailanman hindi pwede hong kalimutan. Sana dagdagan pa ng gobyerno ang labang yan sa tamang pamaraan. Sana naman yung mga pro-China, politiko man o sibilyan, mahiya kayo at maawa kayo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Ultimo inyong mga anak at apo, baka magtanong, bakit hindi kayo naninindigan na atin ang West Philippine Sea at bakit kayo pro-China pa? Pag nangyari yan, baka doon pa lang kayo magising sa katotohanan na kayo may karapatang ipaglaban ng teritoryo ng bansa. Ayun po yun. Anyway, bahala kayo. Basta ako at maraming Pilipino naniniwala at nanindigan, atin ang West Philippine Sea, atin ang Kalayaan Island Group. Tama yung pinaglalaban under International Court Decision, under Philippine law at karapatan ng mga mangingisdang Pilipino. Ang ayaw niyan, alam niyo kung sino, ulit-ulit ko na sinasabi, ay yan po yung huwag pamarisan. Delikado ang ganyang klase ng mga tao. Sa totoo lang. Please like and share.